Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, nagsabwatan, DILG kumanta na. Grabe to, walang habas sa pagwawaldas. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, ito, i-share po natin itong naging statement ng CEO, President ng PhilHealth. May naging pahayag patungkol po dito sa hindi pagbibigay ng subsidy ng gobyerno sa PhilHealth. Ito ang sinasabi kong mukhang nagkakaroon ng sabwatan, Kasi instead na ipagtanggol yung kanyang mga membro, yung kanyang nasasakupan, ay nako. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito pa mga kababayan, ito po naman yung sinasabi natin walang habas sa pagwawaldas. Kasi mga kababayan, nagkaroon na naman po ng concert, konsyerto sa palasyo. Sila pa lang si President Bongbong Marcos, sinasabi niya, huwag tayong maging waldas, sa panahon ng Pasko. Kumbaga, simplihan lang po natin ang ating Pasko para ma-embrace kumbaga yung ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Pero eto naman, kabaliktaran naman po yung ginagawa nila. Well, anyway, mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin dito po sa PhilHealth. So ito po yung naging statement ng President and CEO na si Emmanuel Ledesma Jr. ng PhilHealth. Ito po mga kababayan, sabi niya po, the decision of the Bicameral Conference Committee reflects its wisdom. Matalino daw yung pagdesisyon mga kababayan ng Bicameral Committee Conference, It understands PhilHealth's capacity to continue managing the National Health Insurance Program given its surplus funds. Our financial position is strong and sufficient to sustain our operations with a total of 281 billion in surplus funds as of October 2024. On the other hand, our investment portfolio as of November 2024 already reached 489 billion. Yan mga kababayan. Napakalaki pala ng pera ng PhilHealth. Napakalaki pala ng pera ng PhilHealth mga kababayan. So, ang pino-point out ko dito, hindi kaya nagkakaroon ng sabuatan dito. Kasi dapat ikaw mismo pinapakinggan mo yung bilang presidente ng isang kumpanya, di ba? O hindi naman ito kumpanya bilang presidente, sabihin natin kumpanya, bilang presidente po or CEO ng PhilHealth, you must listen, doon sa mga contributors. Diba? Napakalaki pala ng napakalaki pala ng pondo ng PhilHealth. Bakit nagdadagdag pa kayo ng singil sa premium? Diba? Diba may dagdag singil sila? Bakit tinaasan ninyo? Yan na lang. Bakit tinaasan pa ninyo yung premium? Diba? Kung malaki naman pala ang kita ng PhilHealth, bakit hindi nyo na lang hindi na lang kayo magbigay, Bakit kailangan pa mag-premium to gets para makakuha ng iba pang benepisyo? Bakit hindi na lang 'yan, 'di ba? Ipanormal na lang, ordinaryo lang ba? Parang yung common lang. 'Di ba? Magdagdag kayo ng mga benefits doon sa PhilHealth contributors. Hindi yung kayo ang kukubra. Nako, nanggigigil tayo dito sa PhilHealth kasi minsan din po tayong nakapaghulog po tayo ng PhilHealth. Ni isa, wala akong natanggap dyan. Ilang years din po tayong naghulog dyan Buti na lang na-stop na. Yung PhilHealth na yan. Okay? Ako po mismo mga kababayan, hindi na po ako naghulog ng PhilHealth. Kasi hindi na naman po ako employee ng isang private or government company. Nung nasa private tayo, naguhulog tayo kasi
compulsory, di ba? Kailangan hulog. Ang ano nito, ang mahirap nito kasi yung ating ibang mga kababayan patuloy pa pong naghuhulog ng PhilHealth. Ito makikita natin na parang nagsasabuhatan, di ba? Di man lang umimik sa sinasabi po doon sa bicameral conference, no? Ang sinasabi po nila, naging pabaya po ang PhilHealth, no? Dahil hindi niya na ma-manage yung excuse me mga kababayan, hindi niya na-mismanage niya yung pag-handle ng mga ang pondo. Kaya lumubo. Kung ganyan mga kababayan, dapat siguro palitan itong ito. Diba? Itong si Ledesma. Sang-ayon ba kayo na palitan dyan sa PhilHealth itong si Ledesma? Yun lang. Diba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Meron kayang sabuhatan na nangyayari dito sa PhilHealth at sa ating gobyerno? Gobyerno rin po ito Well, anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito pa mga kababayan. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., maging simple lang daw ang ating selebrasyon ng Pasko. Pero ito mga kababayan, nababalitaan na lang po natin, PBBM, First Lady Lisa, pinangunahan, no? Konsyerto sa palasyo, mga bigating artista, dumalo. Yan mga kababayan, pag sinabi po nating bigating, talang bigatin din po, mga talent niyan. Diba? O, anong masasabi nyo? Mukhang para lang sa mahihirap yung sinasabi mong simpleng Pasko Tama po yung sinasabi niyang simple lang talaga ang magiging Pasko natin sapagkat mahirap po ngayon ang buhay Mahal ang mga bilihin, paano tayo makakapagbili ng mga kung ano dyan, no? O, itong balita mga kababayan, dinaluhan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos ang tila ingranding pagsama-sama ng mga artista sa konserto sa palasyo. Ayan po, linggo yan. Noong December 15. Kalayaan Hall Grounds, Malacanang Palace, Maynila. Ano po ang masasabi nyo mga kababayan dito po sa ginawa nilang konsyerto sa palasyo? Mukhang binubudol na naman po tayo sa kanilang mga pananalita, no? Nung una, pabababain sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Pangalawa, I don't know. Pangalawa ito, Siguro ko marami pang sumunod nito, pero ito lang yung naaalala ko. Pangalawa po, 5,500 flood control. Tapos na. Ito naman, yung sinasabi niyang, simple lang dapat ang maging pagdiriwang ng Pasko. Sa bagay, hindi pa kasi ito Pasko no? Hindi pa naman Pasko nung linggo. Kaya may point din sila, no? Habang malayo pang Pasko, magkonsyerto na sila, magparty-party na sila, para pagdating ng Pasko, patulog-tulog na lang. Parang walang nangyari, no? Ganun ba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. Nakakagigil, no? O, ito, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Heto na, DILG kumanta na bigla lahat. Nakakakilabot, utos ng Pangulo, walang kawala, huli lahat. Cheese! Nako. Ito, pakinggan po natin to. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon ng marami sa ating mga kababayan. Senate President Jesus Cordero patatalsikin daw bilang Senate President matapos lumabas ang mga balitang may umuugong di umanong kudita sa Senado
At ang layunin nga ay patalsikin si Senator Chis Escudero at ang ipapalit di umano ay si Senator Cynthia Villar. Totoo ba kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, chismis lang daw ang balitang kumakalat. Ito ang naging opinyon na Senator JB Ejercito kaugnay sa umuugong na namang planong pagpapalit ng liderato sa Senado. At banat pa naman nasabing senador ay marami pang ang trabahong nakabinbin sa Senado na mas dapat bigyan ng priority. Lalo't mahigit isang linggo na lang ay Christmas break na ng Kongreso at Senado. Banat naman ng iba pang senador ay wala naman daw lumapit sa kanila para patalsikin si Senator Chis Escudero. Nagsimula ang lahat ng ito nang lumabas sa isang pahayagan na si Senator Cynthia Villar di umano ang planong ipalit sa pwesto bilang Senate President ni Chis Escudero. Ngunit nang sa ngayon ay mismong si Senator Cynthia Villar ay itinanggi may katotohanan ito. Habang dagdag naman ni Senator Bato de la Rosa, bagamat walang nangungumbinsi sa kanya na patalsikin sa pwesto si Chis Escudero, ay susuportahan daw niya kung sakaling si Senator Cynthia Villar ang papalit na Senate President. Naniniwala naman ang maraming senador na isang malaking bagay ang manatiling Senate President si Senator Chis Escudero, lalo pat may nakaambang impeachment case laban kay VP Sara Duterte na maaring umakyat sa Senado balang araw. At maging si Senator Alan Peter Cayetano ay naniniwalang espekulasyon lang di umano ang kumakalat. Ganun ba mga kababayan? No? Ha? Bakit papabor ba kay Vice President Sara Duterte? For example lang, umakyat na po sa Senado yung impeachment case. Ha? Papabor ba itong si Senator Waiter kay Vice President Sara Duterte? Kaya dapat lang, bago po yan umakyat na impeachment case, kung aakyat man yan, no? Dapat siguro mapalitan na po yan si Senator Waiter, no? Diyan sa pagiging Senate President. Kasi magiging bias po siya. Ha? Alam na po ng taong bayan ang kanyang karakas. Diba? Ginawa na ng Waiter, ano pang gusto mong pruweba na talagang under control, diba? Ang isang ito. Oh, diba? Ginawa na ng Waiter. Hahanapan niyo pa ng pruweba kung talagang loyal ba o hindi. Diba? At nakulita sa Senado. Samantala ay ayon naman kay Senate President Chis Escudero na natatawa na lang umuugong na balita na pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Hindi raw siya nag-comment sa nasabing rumors or chismis dahil katulad daw ng lagi niyang sinasabi, mananatili lang itong chismis hanggang hindi pa ito nangyayari. Tama mga kababayan, kasi ganun na ganun rin eh. Yung nangyari po kay former Senate President Mig Subiri, di ba? Ganun na ganun din eh. Deny ng deny, tinatawanan lang, no? O eto, hanggang sa naging totoo na nga. O mag-antay-antay ka lang, Senate President Chis Escudero. Baka isang araw mabigla ka na lang. Gaya po nung nangyari kay former Senate President Mig Subiri, no? Isang araw, nabigla na lang eh. Papalitan na pala siya. Pero I don't think so na biglaan yon. Planado yon siguro mga kababayan. Siguro ko paras din ng ganitong proseso. Ngayon plano-plano na napalitan itong si Senate President Chis Escudero. Pero para sa kanila, no? Parang wala lang 'yan. Okay lang 'yan. No, hanggang sa isang araw, malalaman na lang natin na tanggal na po itong si Senate President Chis Escudero. Matatandaan na noong buwan ng September ay umugong na din ang balitang patatalsikin si Senator Chis Escudero at ang usap-usapang ipapalit daw sa kanya ay walang iba kundi si Senator Jinggoy Estrada. Ngunit wala namang nangyayaring kudita. Ngunit sa kabila nito ay marami sa ating mga kababayan ang tila gustong mapalitan si Escudero bilang Senate President dahil banat pa nila at masyado itong sip-sip, one-sided at mayabang, kaya't hindi ito bagay na maging Senate President. At marami din sa ating mga kababayan ang nagsasabi na mukhang nagbabalak na di umano itong maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas at kaya't maraming dissatisfied di umano ng mga Pilipino sa performance ni Chis Escudero ay dahil nga hindi daw dapat ganyan ang asal ng isang Senate President. May balak pala mga kababayan, no? Na maging presidente itong si Senator Chis Escudero.
Ano sa palagay nyo? Palagay ko, mas mataas naman siya, no? Mas mataas naman yung nakuha niya na trust and approval ratings kesa po dito kay Tambaloslos. Sa latest dito sa sa end of the year survey ng Pulse Asia, mga kababayan, mas mataas po ang nakuha ni Senator Chis Escudero kaysa po kay Tambaloslos. Kaya kung sabagay, kung sila ang dalawang pagpipilian, talagang si ang panalo, no? Base po sa trust and approval ratings, si Chis Escudero pong mananalo. Pero hindi naman po ganon ang mangyayari dahil hindi po papayag na kayo-kayo lang ang di ba? Pero number 1 pa rin po, no? Si Vice President Sara Duterte sa trust and approval ratings overall, mga kababayan, tinalo niya po ang presidente. Saan ka ng isang vice president na mataas pa sa presidente ang trust and approval ratings pero ini-impeach? Ang dahilan, betrayal of public trust. Public trust, mga kababayan, mataas po ang trust rating ng ating vice president. Tapos yan, mag-isip-isip muna kayo bago nyo tuluyan, baka kayo ang matuluyan. Tapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat galaw now habang hindi pa huli ang panahon. Mga kababayan, magpakatotoo kayong lahat. Laban para sa Diyos at bayan natin. Kawawa ang bayan pag napunta sa mga sabog at baliw sa posisyon at mga drug lord, sinungaling at marami pa. Tama lang, napalitan yan. Kailan ba nag-attend ng Senate session yan? Paglitaw ay naging Senate President pa. Only in the Philippines. Replace him while Sara is being impeached just to make sure na walang pressure sa BFF niya who has habit of drinking wine from his glass. No matter how bad the House of Thieves try to make OBP look, it has the complete opposite effect and also has 1,000 times more negative effects for the House themselves. Seems they do not realize that it's just shown how close-minded they are. Is the Senate President normally doing his job? Or he is showing his biasness in order and favor of the administration? Is he connected to the first family in some other ways like drinking habits? Only just asking. Usapan naman natin ngayon si dating DILG Secretary Benhur Abalos. May nagpadala sa akin ng post tungkol sa kanya, yung kaibigan kong bishop ng mga evangelical churches sa Caraga region. Shout out ko rin ang dalawa ko pang researcher, si Eudora at saka si Chris Torres. Okay, ito po yung post, Optic Politics. Palaging nagpo-post ito tungkol sa political issues affecting our country. So, basahin ko It seems that the heat was stretched and strengthened. So, dito may picture at ang title is ganito. Pinas, o ang Pilipinas. Pinas, safest country sa Southeast Asia dahil kay Benhur Abalos. Mahalaga na maibalik ang tiwala ng publiko sa mga pulis at sa kanilang kakayahang sugpuin ang krimen. Malaki ang nagawa ni Abalos para makamit ito. Sa bawat kanto, sa bawat barangay, dama ng mga mamamayan. Sa bawat kanto, sa bawat barangay, damang-dama talaga ang ginawa ni former DILG Secretary Abalos, no? Nagsibalikan, mga kababayan. Paano hindi nyo madadama? Ramdam na ramdam nyo nga di ba? Hindi po safe ang Pilipinas sa pamumuno ni Abalos sa DILG. Naka po, mga kababayan. Saang planeta? Yan. Saan nila nakuha yan? No? Na ano na yan, yung mga data nila. Baka hindi nagtatay yung data ng PNP at saka yung talagang sa grounds, no? Yung talagang
ramdam ng ordinaryong Pilipino. Baka yung data nyo yan para sa mga subdivision lang yan, di ba? Sa mga tirahan ng mga politiko. Doon talaga safe kayo. No? Safe na safe kayo kasi may mga bantay, di ba? Kung pagkain ang pag-uusapan, one to sawa dyan, mga kababayan. Di ba? Pero pagdating po dito sa ating katulad nating mga ordinaryong Pilipino, sasabihin na naging maganda, naging safe, no? Ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon po ni former DILG Secretary Abalos. Naku po, isa na po ako sa magsasabi, na hindi po yan totoo. Ngayon ikaw na nanonood, tatanungin kita, naging safe ba, maayos ang kalagayan ng Pilipinas sa pamumuno ni DILG Secretary Abalos? Ano man po ang inyong reaksyon, opinion, paki-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.